Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Hinawakan ni Long Jinghan mula sa likuran at sabi, kung ganun susubukan ko na. Iniisip ni Shen Yuan sa sarili, maaaring may kinalaman ito sa pabor. Pagkatapos ng lahat, hindi pa umaabot sa 60 ang pabor ni Qiao Lei, kaya nga nakakaiit na kung hihilingin mo ito sa kanya. Tumingin si Long Jinghan kay Qiao Lei at sabi, Qiao Lei, ano ba ang problema mo? Hindi mo ba kaya tanggapin? Nag-cross siya ng mga braso. Namula si Qiao Lei at sabi, Nan. Ang damit, sobrang revealing ni. Lalo na itong kwelyo. Nag-atubili si Long Jinghan at sabi, pero hindi ba ganito rin ang mga cosplay mo? Umiling si Qiao Lei at sabi, hindi ganito kalala. Medyo konserbatibo ang mga cosplay outfits. Hindi nila ipinapakita ang mga importanteng parte. Pero tingnan mo ito, ilan lang itong manipis na tela. At sakali. At magkasama pa tayong gagawin ito. Napatapik si Long Jinghan ng kaunti sa pawis sa noo at sabi, ikaw ang nag-suggest nito, pero ikaw rin ang umatras sa huling sandali. Hindi mo ba gusto makuha ang mas mahalagang pwesto sa puso ni Shen Yuan? Sa tingin ko, ito ang pinakamadali at pinakaepektibong paraan. Kinlena ni Qiao Lei ang kanyang mga kamao at sabi, gusto ko nga. Pero pakiramdam ko, kung gagamitin ko ang paraang ito, wala na akong dignidad. Bumuntong hininga si Long Jinghan sa sarili at sabi, bakit mo iniisip na lahat ay nagpapalapit kay Shen Yuan? Hindi mo ba alam? Bukod pa rito, hindi mo binebenta ang dignidad mo. Kaunting pagiging wild lang, tiningnan niya si Qiao Lei at nagpatuloy, dahil dignidad na nga ang pinag-uusapan, sasabihin ko na kay Shen Yuan. Pwede kang magpahinga sa susunod na kwarto. Tahimik si Qiao Lei ng ilang sandali. Salamat. 5 minuto ang lumipas. Pumasok si Qiao Lei sa kwarto at mahinang tinawag, Shen Yuan. Nakaupo si Long Jinghan at Shen Yuan sa sofa. Tumingin si Shen Yuan at mahinang sabi, sinabi na ni Jinghan sa akin. Bumalik ka sa kwarto mo at magpahinga. Natuwa si Qiao Lei, nagulat siya. Akala niya magagalit si Shen Yuan, pero tila wala siyang pakialam. Ang kanyang malamig na ugali ay nagpaparamdam na wala siyang halaga. Talaga bang hindi ako mahalaga sa kanya? Umuwing luha sa kanyang mga mata. Nakakuha na ako ng 10,000 followers sa Kayin, at araw-araw may 12 ng direct messages mula sa mga tagahanga. Palagi akong tiwala sa sarili. Pero pagdating kay Shen Yuan, mainit at malamig siya, malayo pero malapit, na nagpapalakas sa aking pagdududa, pati pakiramdam ng pagiging inferior, lalo na ang kanyang lamig kanina. Nagbigay ito ng hindi pangkaraniwang frustration. Nakatayo siya sa harap ng salamin, tahimik na umiiyak. Biglang hinawakan siya ni Shen Yuan mula sa likuran at nagtanong, bakit ka umiiyak? Pinunasan ni Qiao Lei ang kanyang luha at sabi, wala lang. Mahinang sinabi ni Shen Yuan, wala akong ibang ibig sabihin. Hindi ko lang gustong pilitin ka. Gusto ko rin naman makasama ka ng mas matagal. Pero ngayong gabi, hindi pwede. Magkakaroon pa ng susunod na pagkakataon. Hindi ko talaga matiis na makita ang isang babae na umiiyak. Dagdag niya ng bahagya, hindi ka maganda kapag umiiyak ka. Tingnan mo, umiiyak ka na parang maliit na magulong pusa. Humuminga si Qiao Lei at sumagot, ikaw ang magulong pusa. Tumawa si Shen Yuan at sabi, tingnan mo sa salamin ang sarili mo. Tumingin si Qiao Lei at nakaharap ang kanyang refleksyon, namumula. Sabi ni Shen Yuan, mas maganda ka kapag hindi ka umiiyak. Dahan-dahan niyang itinaas ang mukha ni Qiao Lei. Bumulong si Qiao Lei, maganda ba ako? Siyempre, maganda ka, sagot ni Shen Yuan. Ang mga babaeng gusto ko, hindi kailanman pangit. Nag-atubili si Qiao Lei bago nagtanong, kung ganoon, bakit mo pa rin? Ginagawa sa akin ito. Kalmadong sumagot si Shen Yuan, sobrang sensitibo mo lang. Palagi kitang iniintindi. Tumingin si Qiao Lei sa kanya. Talaga? Siyempre. Huminga siya at sabi, kung ganoon, huwag mo na akong ganyanin ulit sa hinaharap. Umangat ang pabor niya kay Shen Yuan sa 63. Ngumiti si Shen Yuan ng bahagya. Siyempre. Iniisip niya sa sarili, para sa isang proud at confident na babae tulad ni Qiao Lei, kailangan ng provocation, una ang katatagan, pagkatapos lambing. Biglang yakap siya ni Qiao Lei ng mahigpit at sabi, hindi ako alis. Mananatili ako dito ngayong gabi. Tanong ni Shen Yuan, napag-isipan mo na ba ito ng husto? Opo, sagot niya ng matatag. Napag-isipan ko na.
Huminto sandali si Shen Yuan bago magsabi, paano kung magpunta ka muna sa susunod na kwarto? Masanay ka muna ng kaunti. Umiling si Qiao Li. Hindi. Dito lang ako mananatili. Nakinig si Long Jinghan mula sa malayo at sabi sa sarili, kaya pala, natalo si Qiao Li kay Shen Yuan ng ganito lang. Tulad ng inaasahan, malalim ang kasanayan ni Shen Yuan. Palagi niyang napapasok ng eksakto ang puso ng babae. Habang inaalala ang kanilang unang pagkikita, nagpatuloy siya sa pag-isip, noong huling kasama ko si Shen Yuan, lubos din akong naguluhan. Yung pakiramdam ng hiya, hanggang ngayon malinaw ko pa rin. Talagang nakakatakot si Shen Yuan. Pero sa kabutihang palad, akin na siya. Biglang nagpasya siya. Hindi rin ako pwedeng mahuli. Habang tinatanggal niya ang laso, bigla siyang tumalon sa likod ni Shen Yuan. Sumigaw si Qiao Li, Shen Yuan. Huwag. Nanginginig ang kanyang balat. Naglabas si Shen Yuan ng mababang tunog, inen. Habang magkasamang kumikilos sina Long Jinghan at Qiao Li, lubos na nabigla si Shen Yuan. Kinabukasan, 8:00 ng umaga. Nagising si Shen Yuan at iniisip sa sarili, kakapagod kagabi talaga. 3 sa isang araw, kailangan kong magpakasustansya. Favorability ni Long Jinghan, 72 favorability ni Qiao Li, 66 tahimik na nagmuni-muni si Shen Yuan. Pagkatapos ng leksyon kagabi, tumaas ang favorability ng parehong junior sisters. Kung mapanatili ito sa hinaharap, hindi ko na kailangan gabayan sila ng hiwalay. Habang siya'y umuupo, nagising din si Long Jinghan. Ilang sandali ang lumipas, dahan-dahan niyang pinatuyo ang buhok ni Shen Yuan at sabi, si Lilei, natutulog pa. Kakain ba tayo sa buffet breakfast? Ipapadala na lang sa kwarto ng room manager. Sagot ni Shen Yuan, ipadala na sa kwarto. Isama na rin ang pagkain ni Qiao Li. Baka magising siya mamaya. Pagkatapos ng kagabi, sapat na ba ang closeness ninyo para tawagin mo siyang Lilei? Namula si Long Jinghan at sabi, ikaw mismo ang nagsabi sa akin na tawagin siyang ganun kagabi. Nakalimutan mo ba? Bahagyang tumango si Shen Yuan. Tama nga. Nakalimutan ko nga ang sinabi ko kagabi. Pagkatapos kumain, pakiayos na lang ng room manager ang sasakyan para ihatid ka pabalik. May mga dapat pa akong ayusin, kaya hindi na ako kakain. Aalis na muna ako. Pinanood ni Long Jinghan si Shen Yuan umalis at mahinang sumagot, inen. Kinuha ni Shen Yuan ang kanyang telepono at iniisip, hindi pa sumasagot si Hiwi sa mga mensahe ko. Marahil natutulog pa siya. Mag-ehersisyo muna ako. Tumingin si Long Jinghan kay Qiao Li, natutulog pa rin sa kama, at iniisip sa sarili, simula ngayon, magkasama na tayo. Kung positibo ang tingin, mas maraming oras ang bugugulin ni Shen Yuan sa atin. Kung negatibo ang tingin, kailangan itong hatiin. Nagtatanong ako kung mabuti ba, masama. Ilang sandali ang lumipas, sa Yewel sabi ni Liu Menglu, payat na lalaki, ito ang unang pagkakataon na ikaw ay late. Nag-enjoy ka ba hanggang hating gabi kagabi? Tinatanggal ni Shen Yuan ang kanyang jacket at sumagot, medyo nga. Pinikit ni Liu Menglu ang mga mata. Kitang-kita na binawasan mo ang training mo nitong mga nakaraang araw, kaya paano bumaba ang body fat percentage mo? Kalmadong sumagot si Shen Yuan, marahil ito ang hitsura ng talento. Nagtawang si Liu Menglu, hindi ka ba lihim na nag-workout sa ibang lugar sa likod ko? Hinawakan ni Shen Yuan ang ibabang likod ni Liu Menglu at sabi, nagpa-practice ako mag-isa gabi-gabi. Sabi ni Liu Menglu, alam ko na. At sa tingin ko, hindi mababa ang intensity ng training mo. Sayang nga. Ang kasama mo sa Yewin gabi-gabi ay hindi ako. Sabi ni Shen Yuan, ano nang iniisip mo? Hindi ko ba nabigay sa iyo ang sapat na little goals? Sabi ni Liu Menglu, paano mo naman iyon masasabi na marami? Sabi ni Shen Yuan, sige, pag-usapan natin ang negosyo. Naayos ko na ang posisyon mo. Sa mga susunod na araw, pwede kang mag-report. O mas mabuti, sumama ka na lang sa kumpanya at asikasuhin mo na ang mga proseso ng direkta. Iniisip niya sa sarili, ang pagpapabuti ng profit ng kumpanya ay hindi lang nakadepende sa internal effort. Kailangan din natin ng panlabas na perspektibo para makita ang problema. Malaking tulong ang pagsama ni Coach Liu sa pagpapalakas ng profit. At sa loob ng ilang araw, birthday ko na. Dadalhin ko si Nana at iba pa sa isang trip, kaya perfect na may magbabantay na si Liu Menglu. Habang tinitingnan niya si Liu Menglu, namula ito at sabi, opo. Salamat, hubby. Iniisip niya sa sarili, akala ko hindi niya kailangan ako sa ibang bagay.
Mas maganda pa pala ang makakatulong sa karir niya. Kasabay nito sa labas. Tiningnan ni Fang Minhui sina Long Jinghan at Qiao Lei at iniisip sa sarili, yeah. Pamilyar ang dalawang babaeng iyon. Parang nakita ko na sila sa campus cosplay exhibition. Mga foreign affairs students din. Kasabay pa nito, napakaraming shopping bag nila, lahat luxury brands. Mukhang may sponsor din sila. Tumingin si Long Jinghan sa kanyang bag, habang si Qiao Lei ay nakatingin kay Long Jinghan. Nagpadala si Shen Yuan ng mensahe kay Fang Minhui, gising ka na ba, Hui? Kung hindi ka pa, mag-ehersisyo muna ako. In order ko na ang breakfast sa kwarto mo. Pagkatapos mong kumain, ihahatid ka ng hotel car pabalik sa school. Sumagot si Fang Minhui, kakagising ko lang, love you, Yuan Bao. Hulaan mo, sino ang nakita ko sa hotel? Kalmado si Shen Yuan pero panloob na nagpanik. Diyos ko, hindi sila nagkita, di ba? Habang gumagamit si Fang Minhui ng treadmill, sumagot si Shen Yuan, sino? Sabi ni Fang Minhui, dalawang magagandang babae. Pareho silang mula sa school natin. Sabi ni Shen Yuan, kahit gaano sila kaganda, hindi sila hihigit kay Vivi ko. Biglang dumating ang driver at sabi, Miss Fang. Sabi ni Fang Minhui, opo, ako yon. Binuksan ng driver ang pinto at sabi, pakisakay na po. Sumagot si Fang Minhui kay Shen Yuan, tumatawa, talaga namang marunong kang magsalita. Pero ang isa, matangkad at may magandang aura. Ang isa naman, baby face, maganda ang katawan, at magagandang features. Sila ay tunay na maganda. Sabi ni Shen Yuan, kung sinabi pa ni Vivi ko na maganda sila, talagang maganda nga sila. Pumunta ka at tulungan mo akong humingi ng WeChat nila. Sabi ni Fang Minhui, Shen Yuan. Ang taray mo. Gusto mo bang batuhin ka? Sabi ni Shen Yuan, hahaha, nang aasar lang ako. Sabi ni Fang Minhui, sino ba ang nagbibiro ng ganito sa girlfriend niya? Habang umalis ang kotse ni Fang Minhui, sabi ni Qiao Lei, ang babaeng binanggit mo kanina siya ba yon? Sabi ni Long Jinghan, marahil. Siguro. Posibleng. Iniisip niya sa sarili, ang babaeng iyon ay nasa parehong klase kay Shen Yuan, at nanatili rin dito kagabi. Malaki ang posibilidad na siya nga iyon. Sabi ni Qiao Lei, wala naman siyang espesyal. Siya ba ang main girlfriend? Hindi ko talaga maintindihan. Sabi ni Long Jinghan, hindi ko sinabi na siya ang main. Sabi ni Qiao Lei, pagbalik natin sa school, kakausapin ba natin siya? Sabi ni Long Jinghan, huwag. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Sabi ni Qiao Lei, iniisip ko lang na hindi patas. Bakit mas pinapaboran siya ni Shen Yuan? Pati hotel car, siya muna ang sinasakyan. At hindi naman kami masama, sabi ni Long Jinghan, marahil siya ang unang tumawag ng car. Baka hindi rin siya ang main. Anuman, huwag kang magulo. Huwag kang gumawa ng bagay na ikalulungkot ni Shen Yuan. Sa Jingfu Company, alas 11 ng umaga. Dumating si Liu Menglu, maganda at maayos ang tindig. Bumulong ang mga empleyado sa isa't isa, napaka-punctual. Siguro siya rin ang babae ng boss, di ba? Ilang numero siya? Parang ikatlo. Ang boss talaga, boss talaga. Hindi ko pa nakita na nagdala siya ng pangit na babae. Lahat magaganda. Kaya. Malakas talaga ang pera. Sabi ni Fu Yingzi sa sarili, ito ay wala pa. Nag-recruit pa ang boss ng buong basketball team sa school. Teka, dala lang niya si Long Jinghan at isa pa sa kumpanya dati. Sino ang ikatlong babae na pinag-uusapan nila? May na-miss ba ako sa trabaho ko? Sabi ni Fu Yingzi, Xiao Hei, hindi ba dalawa lang? Sino ang isa pang babae na pinag-uusapan nila? Sabi ni Xiao Hei, totoo bang clueless ka, o nagpapanggap lang? Ang ikatlong babae na pinag-uusapan nila ay ikaw. Nagulat si Fu Yingzi, ha? Sabi ni Liu Menglu, Shen Yuan, kumusta ang performance ko kanina? Sabi ni Shen Yuan, anong performance? Kumikindat si Liu Menglu kay Shen Yuan at sabi, kung pupunta ako sa trabaho, at bilang specially appointed consultant, dapat natural akong poised, friendly, at composed. Base sa ekspresyon ng mga empleyado, maganda ang performance ko. Sabi ni Shen Yuan, bakit masyadong drama sa sarili mo? Ulitin mo pa ng ilang beses at hindi mo na mararamdaman. Sabi ni Liu Menglu, hindi mo pwedeng sabihin yon. Basta pupunta ako, panatilihin ko ang effort. Tinanong niya, Shen Yuan, may sekretary ka ba? Sabi ni Shen Yuan, wala. Umupo si Liu Menglu sa desk ni Shen Yuan at sabi,
Pwede ba akong humawak ng isa pang role part-time? Paano kung sekretary ko na lang? Sabi ni Shen Yuan, siguro kalimutan na lang natin. Kung lagi kang nasa tabi ko bilang sekretary, paano ako makakagawa ng trabaho? Biglang pumasok si Zong sa pinto at sabi, President Shen, gusto mo, kita ako. Sabi ni Shen Yuan, Director Zong, ito ang specially appointed consultant na binanggit ko, Miss Liu Menglu. Pakisuyo tanggapin ang documents niya, papirmahan ang kontrata, at kumpletuhin ang onboarding procedures. Sabi ni Zong, sige, President Shen. Miss Liu, samahan niyo ako. Ilang sandali ang lumipas. Bumalik si Liu Menglu sa opisina ni Shen Yuan. Tinanong ni Shen Yuan, tapos na lahat? Sarap na lahat, sagot ni Liu Menglu. Shen Yuan, hindi, ngayon ay empleyado na kita. Lumapit siya at malumanay na sabi, dapat babaguhin ko rin ang pagtawag sa'yo. President Shen. Sabi ni Shen Yuan, umupo ka dyan. Huwag hawakan ang mga gamit sa opisina. Hindi mo ba nakikita na salamin ang pader? Ingatan ang impact. Habang lumingon si Liu Menglu, isinara niya ang blinds. Pagkatapos, bumalik siya kay Shen Yuan at sabi ng mapang-akit, ngayon, hindi na transparent, President Shen. Sabi ni Shen Yuan, anong ginagawa mo? Dinilaan ni Liu Menglu ang kanyang labi at sabi, hindi mo ba gustong subukan dito? Pinunasan ni Shen Yuan ang pawis sa noo at sabi, ito ay kumpanya. Ito ay lugar ng trabaho. Lumapit si Liu Menglu at sabi, President Shen, secretary ko ngayon. Hindi mo ba gustong subukan ang secretary mo? Sadyang may ibinagsak siya sa sahig at lumuhod. Nagulat at nalito si Shen Yuan habang tinitingnan ang mga mata ni Liu Menglu. Pagkalipas ng 1 minuto, humiga si Liu Menglu sa desk at malumanay na sabi, Daddy dito na matatapos ang trabaho ngayong araw. Tapos na ako Sabi ni Shen Yuan, off-work ka nakasama si Daddy, pero kay President Shen, kailangan mo pa ring magtrabaho. Halika, pumunta ka sa meeting kasama si Daddy. Kaya ang management meeting ay tumagal ng 2 oras. Sa meeting, nagsalita si Liu Menglu ng mahinahon at maayos. Pinakinggan ni Shen Yuan na may proud na ekspresyon. Iniisip niya sa sarili, handa si Menglu sa trabaho. Iba siya sa meeting kaysa bilang coach. Simula nang makuha ko ang system, hindi lang nagbago ang buhay ko, apektado rin ang buhay ng mga tao sa paligid ko. Ito ang tinatawag na butterfly effect. Tahimik na nakinig ang mga empleyado, lubos na namangha sa talakayan ni Liu Menglu tungkol sa iba't ibang usapin sa kumpanya. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.